Tigo, Mindanao. Sa Surigao del Sur, nakarecover ng 3 high-powered firearms ang Army sa kanilang operasyon sa bulubunduking bahagi ng Barangay Hinapuyan sa bayan ng Carmen. Sa isang pahayag, sinabi ni 901st Infantry Brigade Acting Commander Colonel Darius Risuelo na ang mga nakuhang armas ay 2 M16 rifles at isang AK-47 rifle. Naging posible ito sa sumbong ng 2 mga dating miyembro ng NPA na sumuko sa 36th IB. Sa Zamboanga City naman, inaresto ng mga otoridad ang 2 katao na kabilang ang isang pulis. Ito'y matapos makumpiskahan ng 16.1 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes. Ayon kay Zamboanga City Police Director Colonel Fidel Fortaleza Jr., ang pulis na may-ari ng mga smuggled na sigarilyo ay nakatalaga sa Sulu. Kasama sa inaresto ang driver nito. Ayon kay Fortaleza, ang mga sospek na sakay ng van ay hinara ng PNP sa checkpoint sa Barangay Talabaan kahapon ng madaling araw. Sa Cagayan de Oro City, muling pinagtibay ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon ang kanilang suporta para sa mga dating rebelde. Sa kanyang talumpati sa isang peace summit, sinabi ni Governor Rogelio Nil Roque na may mga oportunidad para sa mga dating rebelde sa pagtatanim at kalakalan ng kape. Sinabi pa ni Roque na isa lamang ito sa mga alternatibong maaaring ialok ng lalawigan bukod sa mga umiiral na programa ng national government. Sa Davao City, pinaalalahanan ng DTI ang mga mamimili na bumili ng mga Christmas lights at iba pang palamuting pamasko na may Philippine Standard Mark o Import Commodity Clearance Sticker. Ito ay upang matiyak ang masaya at ligtas na pagdiriwang ng holiday season. Ayon kay DTI Region 11 Senior Trade and Industry Development Specialist Dexter Bermudez, sinimulan na nila ang monitoring sa mga seasonal items. Sa Pagadian City, nag-ikot ang Land Transportation Office sa iba't ibang paaralan sa Zamboanga Peninsula upang magpalaganap ng kaalaman tungkol sa kaligtasan ng kalsada. Ayon kay LTO Supervising Transportation Regulation Officer Alan Makabangkit, prone kasi sa aksidente ang mga estudyante. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay sa mga estudyante ay ang paghuli sa mga nagmamaneho ng walang lisensya, pagtitiyak na kompleto at balido ang mga dokumento ng sasakyan at ang mahigpit na pagpapatupad ng pagsusuot ng helmet para sa kaligtasan. Tigo, Mindanao.